2 linggo na lang matatapos na ang taon. May sasabatas kaya ang 2026 General Appropriations Bill. Kampante si Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian na may sapat pang panahon. Ang iba namang senador, walang nakikitang problema kung maging reenacted ang budget sa unang quarter ng 2026. Ayon naman sa ilang kongresista, sisiguruhin ng House contingent na may sasabatas ang panukalang budget. May unang balita si Rafi Tima. Alas 4 pa ng hapon, nasa PICC na ang mga senador at kongresista para sa pagpapatuloy ng BICAM meeting para sa 2026 General Appropriations Bill. Pero lumipas ang oras, hindi pa rin ito nagsisimula. Pasado alas 7 ng gabi, lumabas si Senate Finance Committee Vice Chairperson Kiko Pangilinan at nagpaliwanag. Itong sinabi ni Sec. Vince Dizon na i-recompute nila, di ba? Yung kanilang cost of materials. So, we're waiting for that. Merong mga preliminary numbers pero yung detalye hindi pa napipirmi. They're also cross-checking. And we will also have to cross-check. Pero kaya po ba ma-analyze lahat nun, ng data, kapag kahit nandiyan na? Yun ang dilemma, depending on what we see, depending on ano yung ibibigay sa atin at ano yung i-report. So we will have to wait for that data. Matapos ang 4 na oras, itinuloy na ulit ang BICAM. Ipinagpalibad ng pagtalakay sa 2026 national budget dahil sa deadlock o hindi mapagkasundo ang pondo ng DPWH. Hinihingi kasi ng DPWH na ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas ng mga senador sa kanilang budget dahil magkukulang daw ang pondo para sa tinatayang 10,000 proyekto. Malinaw kasi ang computation ng Senado sa halaga ng mga materyales na gagamitin sa mga proyekto. Pero sabi ng Senado, ang DPWH dapat ang umaming nagkamali dahil sa kanila galing ang mga isinumiting datos. Sumulat si Secretary Vince Dizon sa Senado para humingi ng paumanhin. Sabi ni Dizon, kulang ang inisyal na datos na isinumiti nila sa Senado kaugnay ng updated construction materials price data. Inamin niyang hindi sapat ang kanilang ibinigay na inisyal na datos para makompute ng tama ang bawat isa sa halos 10,000 apektadong proyekto. Magsusumiti raw ang DPWH ng dagdag na datos para mas maging makatotohanan ang basihan ng kakailanganing pondo. Giit niya, isa lang ang layunin nila. Kailangan mapababa natin finally after so many years ang presyo ng materyales ng mga proyekto sa DPWH. At yon ay common purpose ng Pangulo at ng Kongreso. Sabi ni Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian, kanilang dinavalidate ang isinumiting bagong datos bago i-apply sa mga proyekto sa budget. Mahalaga raw sa Senado walang overpriced items. Yung sinabit nila sa amin, walang hauling at walang logistics. Sure. So ngayon pinasok na nila hauling, pinasok na nila logistics. So itong presyo na, itong adjustment factor sa presyo nila, masasabi ko almost or near realistic. But I need to apply that to the project. Napagpasyahan ng BICAM na tunahin muna ang ibang departamento. Naniniwala si Gatchalian na may sapat pang panahon para maipasa ang 2026 national budget. May time pa naman. So we just have to, dapat bilisan lang. Like I said, may buffer naman. So kaya pa naman. Para kay Senador Panfilo Lacson, mas mainam na maging reenacted ang budget ngayong Enero kahit pa hanggang sa unang quarter ng 2026 kaysa sa magpasa ng hindi masuri o may bahid korupsyon na budget. May pinuna pa si Lacson na nasa 8 bilyong pisong farm-to-market road projects na hindi properly identified, walang grid coordinates o description. Kapag kinapos sa oras, kasi kung hindi kaya ipaliwanag at hindi makorek ng DA, yung kanilang pinalitan na at least 5 billion pesos worth of farm-to-market roads, baka gahulin sa oras. Sa kanilang majority caucus, nagkaisa ang mga senador na huwag itong payagan. Habang ino-process namin, merong kaming na-identify na kulang na actually 8 billion. 8? So hindi ng 5? Yeah, 8. But so ang magiging posisyon natin dito, we will move for the reconsideration of the approval of the 33 billion. Ask for a itemized geotag coordinates of the farm-to-market roads under that amount, specific projects, before we agree to approve it.
Wala namang nakikitang problema si Majority Leader Senator Mig Zubiri sakaling mariinak ang budget kung hindi ito mapapaabot sa takdang oras. There's nothing wrong with that. The United States na 120 days yata, wala silang budget for 120 days. At di inayos lahat ng lusot. I'm not saying we will take 120 days. What I'm saying is, ayusin natin yung budget, di ba? Pero ang Malacanang may alinlangan kung mauuwi sa reenacted budget. Ayaw po ng Pangulo niyan. Kahit po ang Department of Finance ay nangangamba kung magkakaroon ng reenacted budget dahil marami pong madidelay na proyekto kapag nagkataon. Yan ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.